Naghahanap ng mainuman ng tubig. Siguro kailangan kong maglagay rito ng painuman para kahit pa paano. Ito na lang gawin natin. Lagyan natin sila rito ng painuman. Kasi dyan pala sila nainom sa hydroponics natin. Kaya pala minsan may tama yung mga tanim. Big para dyan sila uminom. Tapos ito pala yung ginawa natin kahapon. Yan, lagyan ko ng takip kasi kakainin nila pag may usli na yung ating sitaw. Hindi pa umusli. Silipin natin yung dito. Nga ba, kung tumuba na rin ba ang ating mga siling maliliit? Para wala pa. Sitaw medyo yan, tumutubo na, pero yung sili wala bang balita. Pero meron na yun sa ilalim. Hopefully tumubo na rin yan. Takpan lang natin para di kainin ng ibon. Tawal ng kalapati natin. Yung isda natin, oh. Kukuin natin malaki na. Sa hydroponics, itong update sa ating hydroponics na alokbate. Ayan, ang ganda yung dahon. Hindi maberde. Sa ating aquaponics madilaw, pero dito sa hydroponics maganda tubo. Ito yung bago sibuyas natin, sinatinanim natin kahapon. Yan. At ito rin, ilang tangkay lang nilagay ko para ilang bulb lang, apat na bulb. Apat na bulb, merong dalawa lang, meron tatlo. Yan. So far, so good naman ang sa aquaponics ng mga tanim. Sila. Kaya nga pala nabanggit. Nilagyan natin ng tea rito para magkaroon siya ng waterfall effect. Para pagbagsak ng tubig magkaroon ng oxygen na yun, makikita nyo. Oxygen siya. Ganun din doon, papasok sa ating taniman. Yan, yan, tea. Pagdating dito, elbow na lang, kapero. Pero may din yan, may oxygen din yan. Gawa nung yung pipe natin dito, hindi lubog na lubog. Yan siya. Hihigot ng hangin yan, pagbagsak rito, may oxygen na. Kakaroon ng oxygen yung mga roots ng ating mga tinatanim dyan kahit anong man tayo nilalagay natin. Hopefully itong mga sibuyas natin hindi mamatay ngayong summer, no? Sisimula na tag-init mahangin naman ngayon. Ang panahon natin ngayon maulap at medyo mahangin, malakas ang hangin. Isda natin maganda, malinaw ang tubig ngayon gawa nang hindi nabubulabog. So nilagay natin na tea may isang bilbo sa baba para magkaroon siya ng konting current. Mapapansin nyo yung tubig niya, daan-daan umiikot yan. Gawa nang ginawa natin sa biofilter natin. Pag nakakuha tayo ng uling, papalitan natin yung mga balls na yan, mga bilog-bilog na yan, papalitan natin ng water yan. Magkakaroon tayo ng graba tsaka uling ang ilalagay natin dyan. Pero yung sponge filter na natin dyan, babalik pa rin natin pag meron na tayong nakuha mga graba. Sa ngayon wala pa, pansamantala mo mga yan. Yun din sa mga tanim natin dito, pag nakabili tayo na clay pebbles, yan, kagaya yan, clay pebbles na nakalagay, papalitan din natin yan. Papalitan din natin lahat
yan, clay pebbles. So, mas maganda ang ano lang gamitin ng clay pebbles yan sa mga yan. Isa mabigat kasi yan eh, hindi nakaka ano masyado yung tanim. Yung roots niya naiipit. Yung tanim din naiipit din. Hindi na pag-expand ng maayos kasi mabigat, unlike sa clay pebbles na magahang. Yan, uling. Gumamit ng uling yan. Uling, lagyan ko lang. Kakalat-kalat na uling dito. Lagay ko. Yan. Kasi pag foam naman, pag naarawan, nilulumot. Hindi natin nilagay. Hindi natin ginamit ang foam. So wala pa naman tubo yung bagong punla natin ng mga sili. Baka yung ano siguro tawag dito yung sitaw, dalawang sitaw maglalagay tayo dyan. Lalagay tayo ng dalawang sitaw rito. Magamitin lang natin yung clay pebbles, no? Sitaw. So mura, may clay pebbles pa ba ako? Ito na lang isa. Kuhanin lang natin ang clay pebbles nito. Ito ba? Clay pebbles ba ito? Ito. Clay pebbles din pala to. Yan, kukuhanin natin yung laman yan. Palitan na lang natin. Ito pa, isa. Clay pebbles pala yung dalawa na yan. Yan, kukuhanin ng clay pebbles. Maglilipat tayo ng dalawang puno ng sitaw. Meron naman tayo nakabang na net cap. Ano pala? Styro cup. Ayan, nabutasan na rin natin yan. Ilalagay natin mamaya. Tsaka ito, lipat ko na siguro para lumuwag to at may pwesto ko na maganda yung hydroponics natin. Nakapila sila dyan. Dalawa dyan, nakapila. Lipat ko siguro mamaya to. Pagka malilim na rito gawin. Mga 4 PM siguro. Yung 2 PM pa lang eh, mainit pa. Kaya mamaya mga 4 o 5, balikan natin dito para mailipat natin dyan. Hindi natin sasakupin ang gawin dyan, igawin natin dito. Kasi ang plano ko nga rito, lagyan to ng net. I-net natin simula ron sa isa na yun. Yan, diretso natin yan dito. Lagyan natin ng net. Gagawa ko muna ng frame, paunti-unti lang. Pagkatapos din dito yung frame, doon naman tayo sa kalalaga natin kalabati gumawa. Na babaguhin na rin natin yan. Yan lang matatagalan pa. Kasi type pa natin mapisa yung mga itlog niyan. Yan. Ang update sa ating mga pinagkakalibangan. At isa pa, yung ating tawag dito. Planong Dutch bucket, siguro unti na rin natin gawin. Kasi maraming maraming tanglad to pag nagkataon. Tanglad, alokbate. Dito lang, 4 na puno na to, ito pa. Bawat isang cup, isang puno lang ang gagawin natin. Yan, isa sa paparamihin natin kasi yan, yung nagagamit talaga natin. Sardinas lang katapat niyan, okay na. Gayon din ang ating kamote. Ito ang kamote natin. Update sa kamote. Yan, nagkadaon na. Ito wala pa. Pero ito may daon na. Hindi pa nga lang. So, siguro mamaya dadagdag ulit tayo ng tubig. Dagdagan natin ng tubig yan. So para happy naman ang mga isda natin. Sila. Laki na. Japanese koi natin. Pabili natin yan. Napakalit pa yan. Ngayon. Laki na. Kaya nga ang plano natin noon. Pagka ito hindi uminit ang gusto. Hindi uminit yung pipe na yan. Square pipe na yan. Square pipe. Ito yan. Lalagyan natin ng yan. Lalagyan natin ng gapi yan sa loob. Hindi pa sa ngayon. Sunod na siguro. Tingnan natin pagka summer na at hindi umiinit yan. Hindi umiinit ang tubig. Lalagyan natin yan. Pag isa pala. Lalagyan natin man ito ng
insulation gaya nito para hindi uminit ng ating biofilter, baka mamatay yung mga good bacteria natin dyan. Alright, ano ba ang i-update natin sa mga alaga naman natin? Yan yung sinasabi kong bihag natin, yan o, papalitan sila ng limlim. At ang mga bagong pisa natin, silipin nga natin. Ay, papakain pala. Muna. Yun o. Diba? Papakain. Malalaki na mga bro. Malalaki na. Kaya may ako binibigyan ng ano to, ng pagkain para papakain sila lagi. Malalaki na. Adunaw na eh. Sipag magpakain tong dalawa natin. Napali rito, isang pares natin dito. Ito din naman, marunong na rin bumalik. Dito wala pa rin itlog. Yung dalawang wala pa rin silang itlog. Ang sibuyas na nasa lupa patuloy na bumulaklak. Ayan, ang daming bulaklak. Sigurado ako marami ng mga seeds yan sa ilalim. Pero pag nabasa yan, nagpupubuan na naman yan. Ayan, maulap. Maganda ang klima ngayon. At tahimik. Tahimik pa sa ngayon. Ayun nga, balikan natin to mamaya. Mga 4:30 siguro balik ako rito para itong may lipat natin to, lipat natin doon natin dyan. Tapos gagawin natin dalawang bucket ng hydroponics dyan. Hindi kasi natin pwedeng takpan doon gawa nung may time na binubuksan yan. Hindi na rin siguro mabubuksan yan gawa nung may nakaharang ng pipe. Kapag maglilinis na lang. So, sa ngayon pero hindi tayo maglalagay ng ano dyan. Maglalagay tayo ng patungan para dyan sa ating mga tanim. That's bucket na gagawin natin. Kaya lang kasi mahina ang pump natin. Pero pag papalitan natin yung pump natin, tutuloy natin yung touch bucket na ilalagay dyan. At pag nagkaroon tayo ng mga graba, yun ang plano natin dyan. Sa ngayon ito lang muna. Pagtsagaan muna natin itong setup natin ng aquaponics. Yan lang muna. Tapos siguro sa hydroponics naman, magdadagdag tayo ng mga ilang pa unti-unti. Pag nakabili naman ako ng air pump o kahit na mga airstone lang tsaka yung hose nya, i-split na lang natin. Ilalagay din tayo. Nagawa tayo ng panibago, mga 4 pa siguro. 4 na ganyan pa. So yan lang muna sa ngayon. Inisip ko pa kung anong magandang paramihin. Kangkong sana magaling para ano ngayong summer eh. Kangkong. Yun nga yung alokbate. Marami naman tayong alokbate. Kangkong na lang ang targetin natin. Isa yun sa tatargetin natin pagka na tayo na labas. May sahod na. Nabili ng seeds ng kangkong. Tapos iba pang mga herbs, bibili tayo paunti-unti. Sabay sa pagbili natin ng isda. Para gayon din, clay tables, bibili rin tayo. Kailangan natin yung kahit na 2 plastic lang. Yan muna siguro ang ating update sa ating hydroponics. Yan, 2 na. Tinakpan lang natin para hindi madali na ang ating mga alaga. Yan o, tutubo na yan eh. Yun nga, maglalagay tayo ng gagawin natin itong maliit na greenhouse ito. Pero hindi naman masabing greenhouse kasi wala tayong plastic dito na pang-cover eh. Lalagyan na natin siya ng screen para hindi mapasok ng ibon. Kukulong na natin siya sa screen. Yun ang gagawin natin dyan. At the same time, mabawasan yung init ng araw. Kasi pag summer dito, sobrang init. At palagi ko baka uminit yung ating fish tank. Mamatay yung mga isda natin. Kaya isa yan sa plano natin. Lalagay tayo rito. Lagpas ulo ko lang.
Gagawin natin ng frame dito, tapos lagyan natin ng net. Ayan mga bro, siguro mamaya balik ako para ilipat ito dyan, tapos lagyan ng insulation yung ating biofilter. Okay? Okay, yun, hapon na. Time check, alas 4:30 na ng hapon. Kaya tayo nakapilik dito. Buti din nagtuloy-tuloy ang tulog. Gising-gising lang, ay dip lang tayo. Ano natin, isda natin. Yan, bali alisin natin to dito, ilipat natin yung iba. Siguro ito ba yun? Tatlo, isa, dalawa, tatlo, lagpas. Sakto lang siguro dyan. Iakat lang natin yung mga timba na yun doon, tapos yung iba dito, iba dyan kinalagay para mailipat natin to. Ano gagawin natin, itong mga buhay na mga ano natin, papangibabaw natin yan. Hindi mo natin ano yan, hindi mo natin papatay, parang ililipat lang natin, papangibabaw natin ito. Mga bro, balik ako pagka bagay, ibibidyoan ko pala para kita nyo. Nalipat na natin yung pang-ibabaw. Bali ito, tatabasin natin yan. Yung mga tanim ipapang-ibabaw natin yan. Nalipat muna natin yung mga lupa-lupa rito. Pero mas mainam siguro lagyan ko ng kahoy ito para magsisilbing sisilbing ganito na pati. Sisilbing mataba na rin sa ating mga tanim, pangilalim niya, at the same time magkaroon ng moist kasi maiipon yung tubig sa ilalim, yung mag-absorb yung kahoy na ito. Yan, dami tayo yan. Ginagawa kung kakasya, isa mahaba ito, medyo pabulok na to yun lang, di kasya, ganito lang kasya sa kanya. Yan, kailangan tayo na maiksi. Mahahaba na yung iba. Yung mga kahoy-kahoy yung maliliit, lalagyan natin yan. Ito pala, may mga kahoy pala to sa loob. Ilagay natin. Yan, kapag ilalim natin to, yan, para manatiling malamig yung ilalim. Yan, mga kahoy-kahoy dyan, lahat ng mga kahoy-kahoy lalagay natin yan sa ilalim. Kahoy-kahoy talaga no? Lahat ng mga kahoy natin dyan lalagay natin sa ilalim. Okay, balik ako pagka nalipat ko na ng kabuuan. Tapos din tayo, naalis na natin dito ang ating aquaponics. Time check, alas 6 ng hapon na. Alas 6 ng hapon. Gabi na, paggabi na. Alas 6 ng gabi. Tapos din tayo, yan, mamilaw na ngayon mga ilaw rito. Yan, nandiyan na siya pwesto niya. Pero maliwanag sa ating cellphone ha. Yan. Yan, diniligan ko na rin yan.
para kahit papaano nalipat natin. Hopefully kung mabubuhay naman yan, kadinigan naman natin. Yan, ito na yung pinakapwesto ng ating mga tanim. Kahit papaano nalipat na natin. Bukas ang gagawin naman natin, ito naman ang hydroponics bucket ang ililipat natin dito. Dito natin sila ihilera. Yan, side na yan. Pero maglalagay tayo ng kahoy na patungan. Yan, gagawin natin patungan yan. Natin sila ihilera para maganda tignan. Diba? Kahit pa paano, isang side na lang, isang ganun na lang natin. Puro tanim. Pero syempre, maglalagay tayo ng, kagaya nga sabi ko, maglalagay tayo ng kulong, ikukulong natin to, lalagyan natin ng screen to, simula lang doon. Wala doon hanggang dito. Yan. Diba? Wala lang dyan sa area na yan. Maliit lang. Ito lang naman ikukulong natin yung hydroponics natin tsaka yung aquaponics natin. Ito lang may kukulong natin. Yan, mga kalapati natin. Hindi pumasok, nandun yung isa, dinutulog. Pero yung iba nasaan kaya? Eto, nandito sila. Yung dalawa rito, nasaan? Ba, wala rito ah. Yung brown tsaka yung itim, wala rito ah. Wala sila rito ah. Wala nga. Hindi umuwi. So, yung brown tsaka itim, wala rito. Tsaka yan, hindi pumasok. Oh, lumawas din to. Lumipad. Matakutin yung isa na yon, doon matutulog yun sa may kabila. Dati nilang tinutulugan doon sa, malapit doon sa pinagitlugan ng ating kalapati rin. Doon matutulog yun. Ayun mga bro, hanggang dito na lang siguro ang ating video for today. Tungkol sa ating mga nilipat, mga tanim na pilipat na natin. Ingat-ingat na lang ang lahat at God bless us all. Bye-bye!